Hello mga kasismars, so andito tayo ngayon sa Bro Royal sa 27 Mango Road, Cubao, Quezon City at ngayon ay magpapagawa tayo ng kilay. But before anything else ay pinapirmo muna tayo ng consent waiver. And after nga nun ay naglagay na si ate ng topical anesthesia nang sa gayon ay hindi tayo makaramdam ng sakit. Sakit sa bulsa, haha, char! After almost 1 hour ay nagmap na nga sila sa ating kilay. At di ko nga ina-expect na lalaki pala ang gagawa nito. Sa mga puntong ito ay 6D microblading muna ang unang ginawa ni Kuya. At dito ko na napagtanto na may phobia pa rin pala ako sa mga blades or any tiny things na pwedeng makasugat sa atin. Ang buong akala ko naman kasi si Mars ay na-overcome ko na ito. Ngunit isang malaking pagkakamali pala. Dahil the moment na narinig kong humingi si Kuya ng blade ay dun na ako nagkaroon ng takot at duda sa sarili ko. Hindi ko nga rin alam kung talaga bang masakit ang ginagawa ni Kuya or sadyang natatakot lang ako. Sa mga moment na ito ay nanggagalaitin na nga ang aking mga ngipin at naggigit-gitan dahil pinipigilan kong maramdaman ang sakit. Pero mare, grabe, ang sakit pa rin talaga. Feeling ko talaga literal na hinihiwa ni Kuya ng blade ang aking kilay. Kaya kung kagaya kita na may takot sa mga blade at mapipinong mga bagay na nakakasugat, it is not for you, dear. Kasi sa mga puntong to, feeling ko gusto ko nang ipa-stop pero ano namang magiging itsura ng kilay ko? Ano yung sabog, hindi tapos, di ba? Kaya nga dapat kumare, kapag ka magdesisyon kang pumunta rito ay pag-isipan mo ng mabuti. Kaya nga hindi ko na rin napigilan ang sarili ko at ako'y napaaray. Kaya sabi ni Kuya ay maglalagay ulit siya ng anesthesia. At sinabi niyang ibababad niya ito ng 5 minutes. Pero Kuya, wala pang 5 minutes, binura mo na. Pero sa mga puntong ito ay maire-rate ko ng 5/10 ang sakit na nararamdaman ko. Kasi medyo gumana rin naman yung anesthesia na nilagay ni Kuya. Masasabi ko nga talaga na hindi ang anesthesia ang may kasalanan nito, kundi ang takot kong pinapangunahan ako kumare. Kaya ginagawa ni Kuya ang lahat ng kaya niya para gumaan lang ang kamay niya at para hindi ko maramdaman ang sakit. At kung i-rate ko nga ang kanilang service ay talagang masasabi kong 10 out of 10. Talaga namang napaka-accommodating at ang babait ng mga staffs rito. Hawak-hawak naman ngayon ni Kuya ang kanyang pang micro shading or ang ombre shading na gagawin niya sa aking kilay para naman hindi ito magmukhang plakado at parang iminarka lang sa kilay ko. Kasi nga naman kumare ay mukha akong ewan at sabog ang aking kilay dahil kapag tititigan mo ay wala ka talagang masyadong makikita. Nung una nga na nagdedesisyon akong magpagawa ng ganito ay pinag-isipan ko kung microblading ba or ombre shading ang ipapagawa ko, pero nung hindi na ako makapag-decide ay pinagawa ko na lang yung both. Kasi ganun naman talaga kumare, may mga chances sa buhay na hindi mo kailangang pumili sa dalawa kung pwede naman silang pagsabayin. Pero kumare, hindi ko nilalahat. Dahil baka mamaya maghanap ka pa ng kasabay ni kumpare dahil lang sa sinabi ko. At ako pa nga'y nagkasala dahil lang sinabi ko ito. Kaya naman kumare, isa-isa lang pagdating sa pag-ibig. Para sa ganun ay happy-happy lang at nang hindi ka mapahamak. Going back nga sa ating real topic at ayan na nga'y malapit nang matapos si Kuya. Konting mekos-mekos na nga lang insan at matatapos na ito. Naglagay na nga si Kuya ng final organic ink para sa ganon ay mas maging matingkad ang kulay ng ating kilay. Ayan, so diba mukha akong timang? And syempre, buburahin na ito ni Kuya para sa ating final look at para makita na rin kung may mga babaguhin pa or wala na. And the moment na nakita ko ang resulta sa aking camera ay talaga namang naantig ang puso ko kasi kumare, napakaganda! At sa mga puntong ito ay shinave muna ni Kuya ang mga lampas-lampas na buhok ng aking kilay kahit wala naman, char. Syempre meron pero kalat nga lang at sabog. Wala mo lang siguro kasi kulang dito. Hindi nagdikit. O diba kumare, napakaganda. Ang linis tingnan at saka syempre linyadong-linyado na. But of course, mag-fade pa po ang kulay niyan kasi first session pa lang po yan. And then magkakaroon po tayo ng retouch or second session after a month within the 6 months after the first session. And considered as free na po ang ating second session kasi po ay kasali na po siya sa ating binayaran during the first session. And konting mekos-mekos na lang at yan, maganda na nga ang ating kilay.
At naglagay na nga si Kuya ng aftercare cream na siya ring gagawin natin for the 7 succeeding days after this first session. Dahil dadaan pa po yan sa healing process na kung saan ay dapat nating seryosohin para sa ganon ay mas magtagal pa ang kulay ng ating kilay. Ang pinaka-purpose naman ng second session ay para gawing maayos at i-retouch at kung ano man ang kailangang baguhin na ginawa ngayong first session. Siyempre may mga flaws pa po yan pero aayusin po yan during the second session. And tara! Ayan na po ang result kahit haggard ang mukha ko ay ang ganda naman ang kilay ko kumare. So ayun lang, bye for now!